John 3 verse 16. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sino man sa kanya sumampalataya ay huwag mapahama, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang sabi na dyan, 3:16, ang sino man sumampalataya magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ngunit, ang sabi ng Mark 16:16, ang sino mang sumampalataya at mabautismuhan, maliligtas. Naging dalawa na. Kasi, ang sinasabi ng ilan, faith lang, ligtas na. Ang kanilang binabasihan po dito is yung nakapako dito sa krus, nakasama ng ating Panginoon Kristo. Yung isa dito, yung nasa kanan, naniwala lang. Kaya yung pinangahawakan ng iba, kaya hindi na nagpapabautismo. Ang sabi po kasi, naniwala, dinala na sa paraiso. Sumampalataya na to. Tama lang po, sumampalataya siya. Bakit? Ano yung dahilan bakit hindi siya nakapag-bautismo? Hinihintay niya na lang yung kamatayan niya rito. Dahil, kung sa panahon natin yan, nasa ano siya cilia electrica o nasa lethal injection siya. Hinihintay niya na lang yung kamatayan niya. Kaya hindi siya nabautismohan o sumampalataya, naniwala na sa ating Panginoon si Kristo, si Jesus Kristo, yung mga bilanggo po itong dalawa nito Nung sumampalataya siya at naniwala siya sa ating Panginoon si Kristo, ang sabi niya, ngayon pa lang, dadaling kita sa paraiso. So, naligtas nang hindi nabautismohan. Pero hindi yan yung maging basihan natin upang panghawakan natin na kailangan ko ng hindi magpabautismo para ako ay maligtas. Kulang yung tinatawag na pananampalataya. So magkaiba yung sitwasyon ngayon dito sa nakabilanggo na ito. Para hindi po tayo magpabautismo. Huwag tayong mag-stick doon sa ating paniniwala o doon sa ating pinaniniwalaan natin yung ating sarili. Saan tayo maniniwala? Sa Diyos, siyempre. Ano po ang sabi ng Proverbs? Magtiwala ka sa Diyos ng buong puso. Proverbs 3 verse 5. Tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. So kung sinasabi mo na nag-i-stick ka doon, sinasabi mo na okay na hindi ang sasampalataya na ako. Kasi meron namang naligtas na hindi na nagpabautismo. Sasampalataya na ako. So, kung sa sarili mo lang ikaw maniniwala, ano sabi ng Biblia? Tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad at kaniyang ituturo ang iyong mga landas. So, ang sinasabi ng banal na kasulatan, kulang yung pananampalataya para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Ang sabi po kasi ng Mark, ang sabi ng John 3:16, ang sino man sumampalataya, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Pagdating sa Mark 16, verse 16, wala yung Mark. Mark 16, verse 16. Ang sabi po ay ganito. Sa 15, ang sabi nito, at sinabi niya sa kanila, magsiyaon kayo sa buong sanlibutan at inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng kinapan. Ang sabi sa 16, ang sumampalataya, kasi dito, sampalataya lang. Ang sabi ng Mark 16 verse 16, naging dalawa na. Ang sino mang sumampalataya, mabautismuhan, maliligtas. Ang sabi dito, maliligtas. Hindi ko sinabing ligtas na. Dahil after nito, may gagawin ka pa. Ang sabi ng 1 Corinthians 15 verse 2,
Sabi dito, 1 and 2, 1 Corinthians 15, 1 and 2, ngayon, ipinatatalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang Ebanghelyo na sa inyo'y aking ipinangaral na inyo namang tinanggap. So maraming nagsasabi dito na tao lang naman to si Apostol Pablo eh. Bakit ninyo pinaniniwalaan? Ang sabi po kasi dito sa 1 Corinthians pa rin, 14 verse 17, na ang sulat ni Apostol Pablo ay pawang utos ng Panginoon. Ang sabi dito sa 1 Corinthians 14 verse 17, kung iniisip ni Numan na siya'y propeta o ayon sa Espiritu, ay kilalanin niya ang mga bagay na sa inyong sinusulat ko, wika ng Apostol Pablo, na pawang utos ng Panginoon. So maliwanag, ang sabi sa 15.1 ng 1 Corinthians, ngayon ipinatatalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang Ebanghelyo na sa inyo ay aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap, na saan naman ninyong pinanatilihan. Ang sabi dito sa 2, ang sabi po kasi dito, ang sumampalataya, sino mang sumampalataya, mabuti sumamaliligtas. Hindi sinabi ligtas na. Ito yung gagawin natin. 1 Corinthians 15.2. Sa pamamagitan nito'y ligtas kayo kung matyagan ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo. So may pagtatyaga. Yung kaligtasan kailangan pagtrabahuan. Sabi dito, muli kong basahin. Sa pamamagitan nito'y ligtas kayo kung matyagan ninyong iingatan ang mga salitang ipinangaral ko sa inyo. Maliban na kung kayo nagsisampalataya ng walang kapuluhan. So pagkatapos dito, mong mabautismuhan, 1 Corinthians 15, 1 and 2, kailangan mong manatili para tayo ay maligtas. Matyaga natin iingatan yung mga salitang tinuro ng Apostol Pablo. At kailangan mong manatili sa aral. So may pinabanggit dito na may mga sumampalatayang walang kabuluhan. Kahit doon sa panahon pa lang ni Moises, noong unang panahon, napakaraming mga taong sumampalataya ng walang kabuluhan. 1 Corinthians 10 verse 5. Ito yung mga tao na kasama nila Moises doon sa ilang na puro reklamo. Mga kapatid din po eh. Kung sa panahon po natin ngayon, Kristiyano ka, sumusunod ka sa Diyos, pero napakaraming mong reklamo sa Diyos. Ang dami mong question na parang gusto mo mangyari na ikaw na lang ikaw yung susunod doon sa Biblia, hindi yung Biblia ang susundin natin. Kung nangyayari sa panahon ni Moises na may mga taong mareklamo ng mga Kristiyano, marahil na sa ngayong panahon, sa panahon natin ngayon, mangyayari din yung nangyayari sa panahon ni Moises noon. Ang sabi po rito sa 1 Corinthians 10, verse 5 hanggang 11, bagamat ang karamihan sa kanila ay hindi nakalulugod sa Diyos, sapagkat sila'y ibinuwal sa ilang. Ito yung mga taong sumampalataya ng walang kabuluhan. Ang sabi sa 6, ang mga bagay na ito may pawang naging halimbawa sa akin, upang huwag tayong magsipagnasa ng mga bagay na masama, na gaya naman nila na nagsisipagnasa. Kung gagawa po tayo ng timeline, 33 AD dumating natin Panginoon si Kristo. Sa panahon nila Moises, Noah, dito pa lang, napakarami ng reklamo, last days and time pass. Yung mga Kristiyano noong unang panahon, yung mga kasama ni Moises, dito napakaraming reklamo. At sila yung mga sumampalataya ng walang kabuluhan. Ang sabi sa 7, huwag din naman kayong mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan